Breaking news mga kabayan, Israel at Iran tuloy ang bakbakan. Israel tuloy ang ginawang Operation Rising Lion. Iran military commander, isa-isang iniligpit ng Israel. IRGC Intelligence Headquarters sa Tehran, binomba ng Israel Air Force. Utak ng Intelligence Organization ng Islamic Revolutionary Guard Corps at ang kanyang deputy, kumpirmadong nasuwi. Factory ng paggawaan ng mga radar ng Iran. Winasak din ng Israel. Imbakan ng surface-to-surface missile ng Iran. Wasak sa Israel airstrike. Amerika, pinadala ng isang aircraft carrier patungong Middle East bilang suporta sa Israel. Hindi lang yan mga kabayan, 26 hanggang 28 mga refueling tanker ng US Air Force lumipad patungong Atlantic at posibleng sumuporta sa operasyon ng Israel. Iran naglunsad ng 500 mga ballistic missile patungo sa Israel. 20 dito ang tumama. Mahigit 400 naman ang nasalag ng Israel at US Air Defense System. Pinsalang natabo ng Israel ipinakita. Israel muling rumesbak sa Iran. Kasalukuyang binobomba ngayon ng mga jet fighter ng Israel ang bunker ng Iran Ayatollah o Supreme Leader. Kapag nagtagumpay ang Israel sa kanilang misyon, posibleng ito na ang malaking pagbabago sa sistema ng gobyerno ng Iran. Iran military commanders, isa-isang nalalagas. Isa sa mga gusali ng pinakamahalaga para sa Iran Revolutionary Guard Corps winasak ng Israel Air Force. Ang IRGC Intelligence Headquarters sa Tehran ang binomba ng Israel Air Force kung saan naroroon si Brigadier General Muhammad Ghazemi, ang utak ng Intelligence Organization ng Islamic Revolutionary Guard Corps, at ang kanyang deputy na si General Hassan Muhaqqiq at iba pang mga senior intelligence officials ng Iran. Ganito katumpak umatake ang Israel mga kabayan, kung saan militar sa militar ang labanan. Hindi bara-bara na kung ano-ano at sino-sino lang ang tatamaan. Hindi lang yan mga kabayan, maging ang isa sa factory na gumagawa ng radar sa Iran, ang Zairaz Electronic Industries, ang tinarget ng Israel Air Force. Ang nasabing kumpanya ang 100% gumagawa ng mga radar equipment ng Iranian defense industry. Aktual na video, panoorin. Tuloy-tuloy naman ang pagwasak ng Israel Air Force sa mga imbaka ng surface-to-surface missile, radar sites at launcher ng surface-to-air missile sa Iran. Sa ibang balita naman, Amerika nagpadala ng isa pang carrier strike group sa Middle East. Mula sa West Philippine Sea, ang grupo ng mga barkong mandirigma ng Amerika ay tutungo sa gitnang silangan upang suportahan ang kaalyado nito, ang Israel, laban sa Iran. Ang US Navy Nimitz Carrier Strike Group na pinangungunahan ng USS Nimitz Aircraft Carrier. Ang mga eroplano mandirigmang sakay nito, ang USS Curtis Wilbur, USS Gridley, USS Liana Hagby at USNS John Lewis ay namataang nasa Singapore na patungo na ito sa US Central Command. Makikita sa paglalarawan ng isang eksperto sa depensa ng ibang mga pangmalakasang grupo ng mga barko ng hukbong dagat ng Amerika ay nakapwesto sa Western Pacific na tila mga bakod upang hindi makalapit ang mga barko ng People's Liberation Army ng China sa Amerika. Ito ay isang pagpapakita na naka-alerto din maging ang Estados Unidos sa posibleng anumang sorpresang pag-atake ng kalaban. Hindi lang yan mga kabayan, nakita rin ng mga observer na 26 na mga tankers ng US Air Force ang lumipad mula sa Amerika patungong Atlantic. Kabilang dito ang 12 KC-135 tankers, 4 na KC-46 tankers. Posibleng kasabay nito ang maraming mga fighter jets na hindi lang nakikita sa flight radar. Maaring merong napag-usapan na ang Amerika at Israel bilang paghahanda kapag lumala pa ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Ganyan kabilis sumisponde ng mga military hardware ng Amerika kapag kailangan ng suporta ng kanilang kaalyado. Sa ibang balita naman, Iran nagpakawala sa loob ng 2 araw ng 500 mga ballistic missile patungo sa Israel. Makikita sa video ang dami ng mga ito. Nagliparan din ang mga air defense missile ng Israel upang salagin ang nasabing mga banta, pero dahil sa dami at bilis ng ilang mga missile o hypersonic missile na ginamit ng Iran, nakalusot ito at tinamaan ang ibang bahagi ng Israel. Ayon sa ulat, sa 500 ballistic missile, 480 ang na-intercept ng Israel at Amerika. 20 dito ang nakalusot at nagdulot ng pinsala sa ilang kabahayan at istruktura sa Israel. Nasa 13 Israeli naman ang
Nasa 13 Israeli naman ang kumpirmadong nasawi sa airstrike ng Iran at sa mga nagsasabing tumakas na si Israel Prime Minister Netanyahu papuntang Greece. Pero ito ay hindi totoo. Siya mismo binisita nito ng personal ang ilang napinsalang gusali at nagpahayag na gaganti ito sa Iran. אנחנו פה כי אנחנו במערכה קיומית שהיום מובנת לכל אזרחי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן יהיה נשק אטומי להנחית על ערי ישראל. תחשבו מה יקרה אם לאיראן היה 20,000 טילים כאלה. לא אחד, 20,000 כאלה. זה איום קיומי על ישראל. ולכן יצאנו למלחמת הצלה נגד איום השמדה כפול, ואנחנו עושים את זה באון. חיילינו, טייסינו, מעל שמי איראן. איראן תשלם מחיר יקר מאוד על רצח אזרחים, נשים, ילדים, שהם עשו בכוונה תחילה. אנחנו גם נשיג את יעדינו וגם ננחית עליהם מכה אחת אפיים. הם ירגישו את נחת זרוענו. אני פה בתוך הממ"ד. יתר הדירה נפגעה. אבל מי שנמצא פה בתוך הממ"ד, בתוך החלל הזה, כלום, שום דבר, תסתכלו. אפילו התמונה נשארה שלמה. הבניין הזה בעצם הוא קיבל את ההמשך של הטיל שפגע בבניין הר וחומו. רובו ישן, לא היו בו מרחבי ביטחון למיטב ידיעתי, אבל כל מי שהיה לו מרחב ביטחון והיה בפנים, כולל פה, בחדר שהייתי בו עכשיו, ובגרמי מדרגות. ובגרמי המדרגות בבניין שנפל, לא קרה להם כלום. מי שהיה במרחב מוגן, ניצל. ונשמרתם מאוד על נפשותיכם, כך אתם מצילים את עצמכם. וכך אתם גם עוזרים לנו לנצח את הברברים האלה בטהרן, הם ישלמו מחיר מאוד כבד על רצח ילדים ונשים ואזרחים חפים מפשע. אנחנו נשיג את כל המטרות שלנו ונסיר את האיום הקיומי הכפול גם של הגרעין וגם של אלפי טילים כאלה. זה לא יהיה, אנחנו מנצחים. Iran launched a barrage of missile attacks on Israel, killing Jews and Arabs, assaulting people of all facets of life in Israel. We are seeing here the enormous destruction of an Iranian missile, but Laban Pinas.